Ngayong Biyernes, biktima ng child abuse, naging teenage mother, masahista at mistress. Paano maaayos ang buhay ni Cecilia? Macho dancer, naging kabit ng bakla, naging pastor, pero napreso. Paano maliligtas si Ruben? Isa siyang katutubong Aita. Paano siya naging scholar at college graduate sa UP? He is Messiah! You know, Felici, one of the central themes of the Christmas season is the message of hope. We live in difficult and challenging times. Tumaas ang presyo ng mga bilihin, nagkakagera sa iba't ibang parte ng mundo, sa Ukraine, sa Middle East. But because we have a Savior, a Messiah, meron tayong kaligtasan, meron tayong pag-asa. Oo nga, Peter. Naalala ko ang mga verses sa Book of Isaiah. Pero mawawala na ang dilim sa mga matagal nang naghihirap. Dahil para sa atin, may batang pinanganak. Ang paglawak ng kapangyarihan niya at ng kapayapaan, walang katapusan. That's in Isaiah 9. Tama. Jesus Christ, born in Bethlehem in what the world calls Christmas, gives us hope and a new beginning. Yon ang kailangan ni Cecilia. 6 na taong gulang pa lang, nadungisan na. Panoorin natin ang kanyang kwento. Nasilaw sa mga laruan at candy ang paslit na si Cecil. Ang inakala niyang regalo, kapalit pala ay kapahamakan. Yung molestation is yung hinahawakan ka nila, tapos pinahahawakan nila sa'yo yung mga part na maselan. Ang nakakapagtaka doon is, nai-enjoy ko yun ng bata ko. Pakitingin ko, isa yung expression ng love sa akin. At sa pagdaan ng maraming taon, bit-bit niya pa rin ang pait ng kahapon. Sa school kasi tinuturo yung tungkol sa reproductive system. Tapos tinuturo din nila na wag niyong hahayaan na pahawak yung mga part ng katawan na yun. Tapos yung mga classmate ko, pinagtatawanan nila yun. Tapos sabi nila, nakakahiya yun, hindi na yung virgin. Biglang sabi ko, paano yun nangyari sa akin? Sa isip ko, nakakahiya yun nangyari sa akin, kailangan walang makaalam dito. Gayon pa man, maaga siyang nabulag ng maling pag-ibig na nagtulak sa kanyang ibigay ang sarili sa kasintahan. Mahal ko siya, mahal niya ako, ito na, baka mawala pa eh. Subalit ang masalimuot na nakaraan ay muling nagbalik sa kasalukuyan. Mahal, bakit parang di ka masaya? Bakit hindi ka dinugo? Di ba first time natin ito? Hanggang sa umamin na ako. Simula noon, binubugbog na niya. Sabi niya, niloko ko siya, ba't hindi ko sinabi yung ganung bagay. Sa dami ng lalaki nakagamit sa'yo, ngayon ka pa umindi sa akin! Ayoko! Salim to! Malas ka din! Naging hamon sa kanya ang pag-iwan ng kasintahan, lalo na't siya ay nagdadalang tao. Kaya nang maipanganak ang kanyang supling, agad siyang naghanap ng trabaho para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Parang ang laki ng kita mo. Pareho lang naman tayo masahista dito ah. Bago ka dito, no? Kung gusto mo kumita ng malaki, nag-extra service ka. Ha? Extra service! Malalaman mo din yan. Sabi ng utak ko, kahit ano gagawin ko, kahit anong klaseng trabaho papasukin ko, mabuhay ko lang yung anak ko. Sa loob ng 4 na taon, katawan ang naging puhunan niya para umahon sila sa hirap. Sa isang araw, ay pwede kang kumita ng ranging 5,000 to 10,000. Pag hindi ka nakipag-sex, wala kang pera, wala kang maiuwi. Eventually, siyempre, kailangan ko ng pera. Ginawa ko na rin. Pero bandang huli, na-enjoy ko na siya. Na-enjoy ko yung ginagawa sa akin. Na-enjoy ko yung perang nakukuha ko. Na-enjoy ko yung pagkain na bibili ko dahil sa perang yun. At yung luho na nakukuha ko. At yung pera na naibibigay ko sa pamilya ko. Na anything na hingi nila, na ibibigay ko ng madali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik ang kanyang dating kasintahan. Alang-alang sa kanyang anak, pumayag siyang makipagbalikan. Kahit batid niya na siya ay magiging isang kabit. Mahal ko siya, hindi ko na iniintindi kung tama ba to, mali to. At akin siya. Nauna kami magsama, kaya okay lang kung may asawa siya doon. Pag nandito siya sa Pilipinas, ako yung kasama niya. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti,
ay nagahari pa rin ang labis na kalungkutan sa kanyang puso. Dito siya kinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang tiyahin na nagyaya sa kanyang dumalo sa isang Christian service. Pagdating ko dun sa pintuan ng church, ang naramdaman ko na parang ako may isang mabigat na dala-dala na ibinaba ko. Yung klase ng buhay ko, alam kong papuntang impyerno yun. Kaya nung sabihin ni pastor na yung kasalanan ko, binayaran ni Jesus Christ doon sa cross, lahat. Wala siya itinira, lahat. At yung kasalanan na yung bayad na yun, magkakaroon ako ng assurance na yung buhay na walang hanggan. At hindi lang yun, yung buhay ko dito sa mundo, aayusin niya. Agad niyang pinutol ang kanyang ugnayan sa kasintahan habang pilit niyang tinalikuran ang trabahong nakagawian. Meron akong calling card ng kliyente ko. Minemorize ko yung number, saka ko pinunit. Tapos saka ko denial. Mali yung dial, mali yung number. Palaging ang lahat ng nakaka-receive ng call, ma'am, wrong number po, wala pong ganitong tao. Yung unang araw na tinanggap ko si Christ bilang aking Lord and Savior, yun na yung huling beses na lumuwas ako ng Manila para magtrabaho bilang prostitute. Wala lang akong ginawa, kundi attend lang ako ng Bible study. Sobrang na-enjoy ko yung Bible study kasi doon ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Naging tulay ang kanyang pastor upang makilala niya si Ramil na nooy nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi nagtagal, nagtapat ito ng pag-ibig sa kanya. Naglakas loob siyang ikwento ang kanyang nakaraan, kalakip ang panalangin na siya ay tatanggapin ni Ramil. Ramil? Cecil, gusto ko lang malaman mo na wala na akong pakialam sa nakaraan mo. Dahil binago na tayo ng Panginoon. Ikinasal ang dalawa at nabiyayaan ng isang anak. Ngayon, buong pamilya silang naglilingkod sa Diyos. Every time na nakikita ko yung mister ko, nakikita ko si Jesus sa kanya. Kasi hindi niya ako sinusumbatan kahit kailan. Tinatrato niya ako na malinis na babae. Sa panahon na hindi mo mahal yung sarili mo, at wala na, ikaw mismo, itinatapon mo na yung sarili mo. Si Jesus pala sobrang mahal ka niya. Gustong-gusto niyang maranasan mo yung pagmamahal niya. Na aabutin ka niya, tutulungan ka niya, aayusin niya talaga yung buhay mo. Na ang gagawin mo lang pala is payagan mo na mahalin ka ni Jesus. Doon mo ma-appreciate na yung bakit palang nakaraan na yun, na ikinahihiya ko noon. Ngayon, isa pala siyang napakagandang kwento. Nakakaya proud ito ikwento dahil ito yung ginawa ng Panginoon sa'yo. Wow. You know, Felici, just the person who shared the gospel to Cecile with so much love, the power of love that she felt so accepted, she felt clean, she felt forgiven that instant, that totally already opened her heart, you know, to the Lordship of Jesus Christ. Yes. And naalala ko kasi yung sa Bible, di ba? Yung woman who went through a lot of relationships, and the way the Lord addressed her was, sabi niya, neither do I condemn you. Right. And you know, the reason why, I think, is because the Lord knew that He would be condemned for her. Right. Diba? So, parang sabi niya, pinapatawad na kina and go and sin no more. Talagang from darkness to light ang kwento ni Cecile. Salamat kay Jesus, ang dakilang tagapagligtas, umayos ang buhay niya. May magandang plano si Jesus para sa buhay mo. He wants to give you a new beginning and a bright future just like Cecile. Kahit ano pa ang nangyari sa iyong nakaraan, mag-uumpisa ang lahat sa isang simpleng panalangin. Sabayan niyo po ako. Diyos Ama, maraming salamat sa iyong pagmamahal na ipinakita mo sa kwento ni Cecile. Lord, kailangan ko yung pagmamahal na yun. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Forgive me, Father, kung saan-saan ko hinahanap ang pagmamahal, ang acceptance, Lord. Sa'yo lang pala. Ikaw lang pala ang aking kailangan. Lord, baguhin niyo po ako sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko mula ngayon. At salamat dahil sa iyong ginawa sa krus, ako ay may kapatawaran. Lord, binayaran mo na lahat ng aking kasalanan. Patawarin niyo ako, Panginoon, linisin niyo ako.
at bigyan niyo ako ng bagong simula. Lord, sinusuko ko ang buhay ko sa inyo ngayon, Lord. At naniniwala ako na buong buo ang iyong pagmamahal para sa akin at maganda ang iyong plano para sa aking buhay. Salamat, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. And the Lord is pouring His grace of love and healing unto all those that are watching right now. Meron sa inyo nag-i-struggle sa pornography. The Lord desires to deliver you from that addiction permanently in the name of Jesus. If you will open your heart to Him and allow Him to do a work inside of you, He will set you free in the name of Jesus. And meron nanonood ngayon, you are in a wrong relationship, you know it. Every time you come back to your home, you know that you have done wrong, that you're committing sin. The Lord says to you, I'm giving you the grace. I am already extending my hand of healing and forgiveness towards you. Turn your back on that life and walk uprightly, says the Lord, for I love you unconditionally. Receive that from the Lord this instant in the name of Jesus. You have hope when Christ is in you. And there's someone watching right now, meron kang skin disease sa iyong left elbow area at it's been very itchy for several days. The Lord is supernaturally drying up that skin infection. Receive your healing in the name of Jesus. At meron nanonood ngayon, meron kang frequent palpitations. All of a sudden, you begin to palpitate and without worrying about anything, bigla na lang nangyayari yun. And sometimes you're just so afraid. The Lord says to you, I am your healer. I have released my healing touch upon your heart and upon your whole circulatory system. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Peter, there's also someone watching who has a kidney problem. Dahil sa problemang yan, 2 beses kada linggo nagda-dialysis. The Lord is healing you right now. Receive your healing. He is restoring that kidney and making it new in the name of Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Lord. If you prayed that prayer to make Jesus your Messiah, please call us so we can pray for you and tell you more about the blessings God has in store for you. Or kung meron kang na-feel ngayon na the miracle-working touch that the Lord has healed you, our numbers are on your screen. And to help you grow in your love for Jesus, we created a daily devotional entitled Tanglaw. Here's what it's all about. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Mga kapatid, huwag kayong panghihinaan ng loob kung kayo ay dumaraan sa pagsubok. Dahil tapat ang Diyos natin at tayo'y Kanyang ililigtas. Tulad na lang ng pagliligtas niya sa akin, isang buhay na patapon at balot ng kasalanan. Mahirap lumaki sa isang broken family. Bagamat ramdam ko naman na mahal ako ng aking ama, batid ko na may kulang. Kaya mula Visayas, tumungo ako sa Olongapo para hanapin ang aking ina. Ruben! Hindi mo na naman dinala ang mga gulay sa tindahan! Ruben! Sorry po, hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit to! Dahil yung mga customer ko nag-aalisan dahil sa'yo! Naging miserable ang buhay ko dahil sa bagong kinakasama ng aking ina. Naglayas ako at nakitira sa aking mga pinsan na nagtatrabaho sa club. Hindi nagtagal, isang manager ang nag-alok sa akin ng pagkakakitaan. Doon ko tinuon ang galit sa aking ina. Gayunpaman, naging masaya ako sa mga makamundong bagay.
para mabuhay, pikit mata kong pumasok sa isang relasyon. Binigay niya sa akin ang lahat. Bahay, sasakyan, pera. Di bali na kung mali. Basta maahon ko lang ang aking pamilya sa hirap. Matapos ang 6 na buwan, natuldukan din ang aming relasyon. At sa pagtatapos nito, ay siya namang pag-abot sa akin ng Panginoon nang maimbitahan akong dumalo sa isang Kristiyanong pagtitipon. At kapag siya ay nasa iyo na, magkakaroon ka ng pag-asa na matagal mo nang inaasam. Sa oras na yon, wala akong nagawa kundi aminin sa Diyos na ako'y napapagod at nawawala ng pag-asa sa buhay dahil sa mga kasalanan na nagawa ko. Pero nung araw din na yon, simulang nagbago ang buhay ko matapos ko siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Subalit ito'y panandaliang napalitan ng takot nang makulong ako sa isang masamang panaginip. Hinahabol nila ako. Gusto nila akong kunin. Gusto nila akong dalhin sa impyerno. Pero naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos nang ako'y kanyang iniligtas. Mula noon, batid ko na pinatawad na ako ng Diyos. Inalis na niya ako sa kadiliman at tunay na akong nanampalataya kay Jesus. Sa paglalim ko sa salita ng Diyos, unti-unti kong natutunan ang pagtalikod mula sa makamundong bagay. At higit sa lahat, napatawad ko ang aking ina at amain. Matapos naman ng pagtsatsagang pag-aaral, tinanggap ko ang panawagan ng Panginoon na maging isang pastor. Sa paglipas ng mga taon, biniyayaan naman ako ng isang butihing asawa. 3 beses man siyang nakunan, patuloy kaming naniwala na mabibigyan din kami ng anak. Subalit isang pangyayari ang yumanig sa amin. Ako'y nakulong dahil pinagbintangan ako sa kasong rape. Ayon dito, ilang daliri ng Tio Ruben mo ang ipinasok sa maselang bahagi ng iyong katawan? 4 po. Kailan may hindi ko ginawa yon. Alam kong girian ng pamilya sa mga minanang lupa ang sanhi ng lahat ng ito. Pero hindi ko inakala na aabot sa sukdulan ang galit nila sa aming mag-asawa. 6 na taon at 2 buwan na akong naninirahan sa likod ng mga rehas. Diyos ang tanging kong kalinga. Gustuhin ko mang sumuko, malinaw ang kanyang salita sa akin. Ang ipalaganap ang kanyang salita sa mga taong nakakulong upang sila rin ay magkaroon ng kalayaan kay Jesus. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Totoo nga na kapag ipinagkatiwala natin ang lahat sa Diyos, siya ang tutulong sa atin, magtutuwid at magbibigay katarungan. Naniniwala po ba kayo na nagawa ni Mr. Roquinho ang krimeng ito sa inyong apo? Hindi ako naniniwala. Sa kanyang katapatan, lalo pang gumanda ang aking kinabukasan. Nagbukas ang maraming pinto para maibahagi ko ang kwento ng Diyos sa aking buhay at mabigyan siya ng kapurihan. Kaya huwag kayong susuko. Siya ang magliligtas sa inyo. Habang ang buhay kong ito na pinahiram ng Lord sa akin na natitira, magpapatuloy ako sa presensya ng Diyos. At para yung mga kaluluwa na yan, maligtas. I'm so blessed because we have a baby boy. Napakasaya kasi sabi ko, tunay na akong tatay. Ito yung pinakabuod na pagkikilala ko sa Panginoon na sa lahat ng pagkakataon, lahat ng pagsubok na binigay sa akin, sa buhay ko, ang Diyos ang aking inasahan at very, very helpful ang Lord sa aking buhay. Napakabuti ng Panginoon. Totoo ang pagmamahal, pag-aruga ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Wow. You know, Ruben reminds me of the Apostle Paul when he was in prison. You know, yung alam niya may purpose yung chains niya. Kasi shinare niya yung gospel dun sa mga kasama niya. And that's the same thing he did. Naalala ko may nagsabi na for you to experience, you know, contentment in whatever situation you're in, always remember that there's a person behind that circumstance. And yun ang attitude ni Ruben. And that's why it's so important to ask God,
Lord, what's your purpose for me to be here right now? I want to fulfill that purpose, kung ano man yun. Galing. The Christian life doesn't mean you won't have problems and challenges. We still live in a fallen world. Ruben was imprisoned for a crime he didn't commit, but he was able to share the gospel in prison. Just like the Apostle Paul, napreso siya kahit wala siyang ginawang kasalanan. But he was able to write so many letters in prison that have become part of the Bible we read today. God works all things to the good of those who love Him and are called according to His purpose. Magbabalik po kami after a few messages. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Di po ako natanggap sa trabaho kasi yung asawa ko nasa kulungan. Mabubuo pa ba kami? Pero through 700 Club Asia, nung napapanood ko po yung mga testimony, nagkaroon po ako ng interest na tumawag sa prayer center. Nagkaroon po ako ng masasandalan for that moment po. Maraming salamat. Dahil sa inyong pagbibigay sa gawain ng The 700 Club Asia, the life of Jessamine and Rio changed from despair to hope. Mas naging malapit sa puso ko ang Panginoon. Kasi bukod sa pamilya ko, asawa ko, Diyos ang nagpapalakas ng loob ko. From brokenness to healing. Isa po sa naitulong sa akin ng prayer center po is malid po kami sa church kung saan po kami napapabilang ngayon. Napakalaking tulong po sa spiritual growth namin mag-asawa. Ang inyong patuloy na pagbibigay will allow our work to continue. Partner with us in proclaiming Christ and transforming lives. Kilala sila sa tawag na katutubong Aita. Ang kanilang pamumuhay, kultura at tradisyon ay likas na mayaman at naiiba. Ngunit sa kabila nito, ang buhay ng mga Aita ay salat sa edukasyon. Dito nagsimula ang kwento ni Norman na nangarap, nag-aral, nagsumikap at nagtagumpay. Pinanganak ako sa paanan ng pinatubo noon. Simple at payak yung pamumuhay noon. Tapos may Koreanong dumating, naghanap nga ng mga bata na papaaralin. At doon, pinadala ako ng tatay ko. Maaga siyang nawalay sa kanyang mga magulang. At sa murang kaisipan, matatag niyang hinarap ang buhay sa bahay ampunan ng isang Korean missionary sa loob ng 3 taon kung saan siya unang nakapag-aral. Maganda yung foundation ng orphanage ng bata ako. Lagi kaming dinadala sa simbahan every Sunday for 3 years. Kaya nung pagtanda ko, parang binabalikan ng puso ko yung simbahan. Kaya siguro na-strengthen yung aking pagiging Kristiyano nung ako ay nasa Maynila na. Nang hindi na sila kayang pag-aralin ng Korean missionary, tumayo sa sariling mga paa si Norman. Pinamalas niya ang sipag at tiyaga hanggang siya ay tumungtong sa high school. Ang naging motivation ko lang noon is yung mahirap yung buhay. Kasi yung tatay ko noon, walang permanenteng trabaho. Ganyan din yung nanay ko, nagtatanim lang din. At least kahit pa paano sana magkaroon ng magandang maayos na trabaho. Siya ay nagbebenta ng kamote, gulay at gabi para lang matustusan ang kanyang pag-aaral at makatulong sa mga magulang. Gayunpaman, hindi nakaligtas si Norman sa diskriminasyon na labis na nakaapekto sa kanyang pagkatao. Hindi ko ma-relate yung sarili ko sa iba kasi nga katubo ako. Sana pinanganak na lang din ako katulad nila. Fair yung kulay ng balat, unat yung buhok. Pero sabi ko kung lagi akong mananatiling ganun, walang mangyayari sa akin. So kaya naging panata ako sa sarili ko, taas na o lagi. Huwag kang iyo kahit kanino. Kumbaga, walang karapatan ng sino man para husgahan ka sa kung ano ka. Since ako naman, nag-enjoy din naman ako sa pag-aaral nun, so ako, tuloy hanggang sa matapos. Sa pagtatapos niya sa high school, tumungo siya sa Maynila para magtrabaho bilang delivery personnel at kalaunay naging call center agent.
Oo, kumikita ka ng malaki, kahit pa paano, 16,000 a month. Pero sa loob ng isang taon, halos pare-pareho na lang yung ginagawa mo. Mahirap ma-promote kasi wala kang diploma. Alam ko na hindi pa ito yung binibigay sa akin ng Panginoon. May mas higit pa dito, sabi ko. Doon ako nanalangin. Sabi ko, Lord, gusto kong mag-aral. Kahit anong kurso, Panginoon, kahit anong eskwelahan, kayo na pong bahala. Gumamit ang Diyos ng ilang mga tao para tulungan siyang makapasok sa University of the Philippines, Manila. Ang tanong sa akin nung interview na is bakit ka namin kailangang tanggapin sa Behavioral Sciences Program. Sinagot ko yung tanong na marami na pong nagpupunta sa aming lugar. Maraming nagsabi na tutulungan kami pag natapos nila yung research nila. Pero alam niyo matapos nila yung lahat-lahat. Anino po nila, walang bumalik ni isa. Andun kami sa bundok, nag-aantay ng kung ano, hindi namin alam kung may darating ba o wala. Kung kailangan ka ako, ma'am, na aralin ko yung sarili naming kultura para lang balang araw ay marinig kami. Gagawin ko po. At sa puntong iyon, tuluyan nang naging scholar ng bayan si Norman. So sa kanila, never ako nakaranas ng diskriminasyon. Mas na-appreciate pa ako ng mga classmates ko dahil katutubo ko. Then I realized na okay pala na maging katutubo. Minahal ko, in-accept ko kung ano yung katangian kong physical. Ang pagmamahal niya sa kapwa Aita ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon, lakas ng loob at determinasyon para abutin ang kanyang pangarap. Nung time kasi na struggle ko na tarang, worth it pa ba to? Tinitingnan ko yung mga kapatid na katutubo. Kung di mo gagawin yan, paano sila? Ikaw, pwede ka sumuko pero paano sila? At noong 2017, nagtapos siya sa kursong Bachelor of Arts in Behavioral Sciences. Gumawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang Aita na nagtapos sa UP Manila. Dito, agaw pansin ang kanyang pag-akyat sa entablado dahil sa halip na toga, tradisyonal na bahag ang naging kasuotan niya. Yun ay dahil para i-represent yung mga katutubo. Ngayong nakasuot ka niyan, hindi lang ikaw ang naglalakad dyan. Kasama mo silang lahat. So bakit ka mahihiya? Kailangan mo magmalaki taas na. Ang tagumpay, may tagumpay din nilang lahat. When it comes to education, hindi pinag-uusapan yung hirap or yaman ng tao. Lahat pantay-pantay pagdating sa edukasyon. Pinapakita sa akin ng Panginoon is that I am preparing you for something big, bigger than what you can think of. Sa ngayon, siya ay isa ng huwarang guro. Bakit ako nagtuturo is that balik serbisyo, serve the people. I'm also getting something out of it. Yung mga trainings na pwede kong dalhin sa community is nagagawa siya, nagmamaterialize. And at the same time, it's providing me an avenue to inspire more students. If there are some visions that I would really like to see someday, it's we have professionals, teachers, lawyers, engineers. Inaalay ko at lahat to sa Panginoon. Kasi kung ako lang naman bilang tao, hindi kaya. At saka bilang sa standard ng tao, hindi ako papasa. Pero hindi, lahat ng ito nangyari dahil sa biyaya at saka paggabay ng Panginoon sa akin. Pangalawa na lang sa aking mga magulang at pangatlo sa komunidad. Wow, what a story of faith, hope, and victory. At para kay Norman, nag-umpisa ang lahat ng makilala niya si Jesus through a Korean missionary. Jesus has a dream for you too, more than you could ask or imagine. New Year is coming up. Thanks for praying and believing with us. Here's more on what's in store for you. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. One of the most inspiring and encouraging verses in the Bible was written in a time of tragedy for Israel. The prophet Jeremiah wrote this verse when Israel was conquered and the Jews were exiled in Babylon. It's God's promise that salvation is coming. For I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope. Jeremiah 29:11. Anuman ang pinagdaraanan natin ngayon, anumang krisis o problema, ito ang pangako sa atin ng Diyos.
panghawakan natin at asahan. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Thank you, Jesus, our God, our Redeemer, our Savior, and Messiah forever. Merry, Merry Christmas and a blessed 2024!